request everyone to go back on stage. Actually, we'll be releasing the full trailer tonight. There's going to be a roadblock release online sa different channels, different platforms. And here we go. We'll start with the Q&A. Papatiin po na natin ang ating cast. Do you have a microphone there? Wala pa. Can we have a microphone, please? Mosang, bati ka muna. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po, malapit na on this December 2024, my future you. Ito pong aking future. Si Direct. Ay, talaga? Thank you, Mosang. Direct, please. Good afternoon po sa lahat. Salamat po sa lahat ng press na nandito ngayon. And December 25, my future you. Thank you. And of course, Francine and Seth. Ayun po, magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po dahil ayun po, hindi po sa inyo pamilyar na po ako. Maraming salamat po dahil nandito po kayo para samahan kami. Na-appreciate po namin kayo. Thank you po. Francine? Ayun po, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa oras niyo para sa amin. Let's enjoy the rest of the day. Sinadyan namin na isa lang yung mic ng dalawa para mag-share talaga kayo. Okay, ilatag muna natin, no? Direct Chris, paano nagsimula itong kwento ng My Future You? Ano nag-inspire para mabuo itong kwento nila? Random thoughts lang siya before na what if may dalawang taong nag-chat, bored sila, then later on naging magkaibigan, then they realize they live on different timelines pala. Wow. Ganun lang siya kasimple, nabuo. Then nabuo na yung character ni Karen, tsaka ni Rex. Okay, so makwento natin ang inyong mga characters, Karen and, is it Rex or Rez? Lex. Go ahead, Karen. Ako po dito si Karen. Siya po ay isang anak at strong, independent woman na maraming gusto rin gawin para sa pamilya niya lalo. Ayoko po masyado magbigay ng description about my character kasi gusto ko rin na ma-curious yung mga audience kung anong klaseng tao or babae ba si Karen. So, Lex? Nasaan year ka muna, Karen? Nasa taong 2024 po. Okay, present time si Karen. Lex? Ako naman po si Lex. Si Lex po dito ay isang binata na mapagmahal, kontento, at isa po siyang adopted son. Yes, and yun po, mag-meet kami ni Karen sa isang napaka-hindi mapaliwanag na pangyayari. And what year ka? Nasa what year ka? 2009. So, 15 years ago. Alright. Okay, Mosa, ano na role mo dito? Siyempre, ako si Yaya Byrne from 2009, but today mong akong picture from 2024. Wow, grabe naman. Pero ikaw yung kasama ni Lex sa 2009. Yes, sa timeline ako ni Lex. Okay, alright. So, simulan na natin ang Q&A. Let's call in our friends na magtatanong. I think we'll begin with... ito. Meron tayong list dito ng mga magtatanong. Let's call it MJ De Leon. Our first batch of questions are coming from MJ, Alan Santuan, Rose Garcia, Jude Carcalaba, and Jerry Olea. Let's start with MJ. MJ. Hello, good afternoon. Thanks, MJ. Direct na kwento mo nga kanina, it's just a random thought, no? Yung plot ng movie. Pero when the teaser was released, parang may reaction yung mga netizens comparing the resemblance of the plot to the Japanese animated movie na Your Name. What's your reaction? Hindi na ako nagulat or nagtaka kasi initial reaction naman ng audience when they see a movie or a film with the same theme. Normal naman yun. Ang tawag doon kasi is film tropes. So, parang yung kabit kwento, time travel kwento, alien kwento. So, we writers use that device to make some story. Parang wari, may naisip akong kwento, pero tungkol siya sa magkaibang timeline. Will I stop myself writing it dahil may gumawa ka? So I think it's not a big deal for me. Alright, thank you MJ. Let's call in si Alan Santon. Alan.
Hello, hi Francet, hi Boss namin direct. So congratulations sa pasok sa MMFF in the future. Remember, nagkaroon tayo ng press presentation dito and then hindi namin na-expect na makapasok sa MMFF. Doon, Francet, tanong ko lang, saan kayo, dahil first movie niyo to, di ba? Saan kayo pinaka-excited dito? Bukod sa sasakay kayo ng float at kakawin sa mga fans niyo, di ba? And ano pa yung mga ibang mga in-expect namin na nagagawin ninyo promotions, di ba? Sa lahat po ng ginagawa namin, excited kami. Kahapon po, kakapunta lang po namin sa bayan ko sa Lasma. So, sobrang laking pasalamat ko rin sa mga kababayan ko dahil iba yung pagsalubong nila sa amin. Talagang sinalubong kami ng pagmamahal. Sa mga susunod pa, nilo-look forward po namin yung float parade. Hanggang ngayon po, excited kami kung ano itsura ng float namin. And first time din po namin gagawin. Tapos pagkatas nun, siguro Pasko sa mga sinihan. Doon kami excited. Gusto namin sorpresa ng mga nanonood sa sinihan. Yun po. So expect namin iikot kayo sa mga sinihan. Gusto po namin, opo. Si Francine naman. Actually, pareho lang din po, pero sobrang excited din po kasi talaga ako sa parade, yung sa float parade namin. Tsaka syempre po, yung mapanood to ng mga tao. Kasi po, lahat kami dito, pinaghirapan po namin to. So parang lahat ng hard work at pagmamahal sa ginagawa namin, pinagsama-sama. Tapos ito po yung regalo namin sa pamilyang Pilipino. So yun po, din po ako mas na-excited. Thank you. Congratulations. Salamat po. Thank you, Alan. Rose Garcia is next. Hello, good afternoon. Kayo sa Francel, coming from the title of the movie, My Future You, kayong dalawa ba, are you the type na who will really plan for your future, or may pagka-warrior, yung mga ganon sa magiging future nyo? And at the same time, paano napipicture out nyo ba? Paano kung pagdating ng future, wala na pala yung isang isa, hindi na pala kayo magkasama sa future na yun, anong mararamdaman nyo? Mas lalo po ako nag-worry sa future ko. Hindi ko naman po naisip yun kanina. Ako po, as an overthinker na tao, opo, iniisip ko po yun sa maraming bagay. Pero ngayon po, tinuturuan ko yung sarili ko na i-embrace yung moment, yung present. Kasi magiging memory ko rin to pagtanda ko, pagdating sa future. Gusto ko maganda yung mga mabibitbit ko. And ayokong maging if then yung hindi kami parte ng future ng isa't isa. Kasi malaki naman po ang papel namin ngayon sa buhay ng isa't isa. Kaya sana lang po pangalagaan din po namin yung friendship na meron kami. Kasi matagal din po para umabot kami sa level ng friendship namin ngayon. Kaya it's more of taking care of each other para sa ikagaganda ng future ng isa't isa. Ako po, gusto ko rin na yung future ko, syempre, doon ako sa masaya. Gusto ko masaya po ako. Lahat naman tayo, sana yung future natin is okay tayo, masaya tayo. At ngayon po, hindi ko sumagi sa isip ko na what if sa mga susunod hindi na kami magkasama. Never po yun sumagi sa isip ko. Ang talagang plano ko mas galingan pa. Mas galingan pa namin para mapatunayan namin sa kahit naman magkasama kami. Hindi naman namin kinakalimutan na in terms of work. Sa showbiz, siya si Francine Diaz. At ako naman po si Seth Fedelin. At may Francel. Malinaw po sa amin yun na ang kay Francine, ang para kay Seth,
para kay Seth. Ang para sa Francet, para sa Francet. Yun po, hindi kami yung Francet dapat palagi. Kasi doon kami nagsimula eh. Doon kami, yun ang kabilin-bilinan sa amin ng mga magulang namin, mga taong nagmamahal sa amin na suportahan natin ang isa't isa. Magtulungan tayo para sa future, mas madali. Mas kaya nating harapin kung ano man yung mga mangyayari. Pero ngayon, talagang nasa isip ko at nasa puso ko na gusto ko siyang kasama. Happy ako pagkasama ko siya. At peace ako pagkasama ko siya. So, yun po. Thank you, Seth. Before I give the mic to Jude for the next question, Direk Chris, ikaw na yung ikaw-corner namin. Direk Chris, kamusta yung chemistry ng dalawa? Mosa kayo din, baka may input ka. Kamusta yung chemistry ng dalawa? Alam mo, napaka-sweet nila ang partner. One time nung dumating ako sa set. Ayan na, naglaga na, Francine. Kami muna ni Seth ang chichikahan. Si Francine, very sweet. May dala siyang ulam. Akala ko para sa kanya. Para kay Seth at sa Yayo, sa kasama pa ni Seth. Diba? Ganun. Tsaka when they work, pag pinapanood ko silang dalawa, napakaganda nung blending nila together. Because maganda yung foundation nila. At yung, when you wish mo, sana yung future nila yung dalawa. Ay, grabe. Ang ganda nila panoorin together. And although hindi kami nakasama ni Francine sa time niya, no? But working them, yung sa likod, my God, ang sweet nila. Kung nag-uusap ng kubulungan. Talaga? Chismosa. Francine, care to explain anong ulam ang ibinigay mo kaya? Nagluto lang siya sa bahay niya, tapos dinala niya ito. Oh, di ba pinagluluto? Grabe. Direk Chris, ikaw naman, ano bang masasabi mo sa dalawa? Hindi sila naghihiwalay eh, di ba alam kung bakit? Basta in between takes kasi syempre setup ng camera, nakikita mo yung dalawa, hawak yung script, para nag-guide kung paano yung next scene, they're memorizing their lines, they're discussing, both of them, si Seth nag-i-input kay Chi, si Chi nag-i-input kay Seth. So parang napaka-very good yung dalawang to, kung teacher ako ha, uno na agad yung dalawang to. As in, palagi silang yung guidance, two-way siya palagi. They help each other all throughout. Parang na-depends na kayo, Chin, saka Seth. Ano masasabi niyo doon sa sinabi ni Direk? Hindi. Kasi si Direk naman, ni-record din naman kami na pag-shot ni Chin, kailangan nandun ako para yung mas natural. Kasi sa laptop lang kami nag-uusap eh. Dating app, di ba, Direk? Yes. Nakita naman po sa trailer kanina, di ba? So parang habang kinukunan yung eksena, kami ni Chin, nandun ako sa likod ng kami ni Chin para mas maramdaman niya yung boses, yung eksena, yung tono ng pananalita ko, para pagbato niya sa laptop, kahit nakatingin siya sa laptop, parang ako yung kausap niya. So kahit wala akong dito, kahit wala akong eksena, nandun ako sa set. Ganon din naman po si Chin sa akin. Chin, ikaw naman, ano masishare mo sa nasabi ni Mosang sa kanil directors? Hindi po ako magaling magluto Baka mag-expect po kayo ng cooking show. Joke lang. Alam po kung masabi. Ano lang po. Ano po? Ano po, kasi nung time na yun, nahilig din po ako mag-bake talaga, tsaka magluto. So minsan, pagka magluluto ako, dinadamihan ko para mabibigyan ko siya. Tsaka yung binibig ko po minsan, sinishare ko rin sa kanila. Iba ha? Okay, Jude! Ako, interesting yata ang question ni Jude. Hi, good afternoon. Congratulations. My question goes to Francine and Seth. As your future you, what piece of advice would you want to give your past you? Yung ngayon po, magbibigay ng advice sa sarili namin from the past. I-try natin Chin yung like 15 years ago. Yeah. 15 years. Kasi 2009 eh, di ba? Ala, ano? O ay 10 years ago, 5 years ago.
Siguro, kasi sa sobrang bata ako, nung mukhang hindi naman ako makikinig sa sarili ko. 5 years ago na lang daw. Okay, 5 years ago. ayun. Matututo pa siya kasi 15 years ago. Ang masasabi ko sa sarili ko 5 years ago, tama yung ginagawa niya. Tama lang na sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng sinusunod niya, tama yun. Yun ang dapat niyang gawin, pero huwag niyang kalimutan yung sarili niya habang binibigay yung lahat ng request ng iba. Sana matuto din siya magbigay sa sarili niya, hindi siya yung bigay ng bigay at hinahayaan niyang maubos siya. Gina. Wow. Self-love, di ba? Seth, ikaw? 5 years ago, kakalabas ko na ng PBB niyan. Siguro sasabihin ko sa kanya na napaka mapaglaro ang pinasok mo. Pumasok ka lang sa Araneta pero lalabas ka sa harap ng maraming tao. At sa totoo lang, hindi ko alam na pagpasok ko ng Araneta, masaya ang paglabas. Masaya siya, sobrang saya niya, pero mas kailangan matibay yung ito eh. Sa mundo po natin, kailangan mas matibay ito. Okay nang malakas ang katawan mo, pero pag ito ang mahina, naku, mahirap kalaban. Saka, yun po, mapaglaro, sasabihin ko sa kanya na ihanda mo ang sarili mo dahil simple ka lang naman eh. First audition mo sa buong buhay mo. Tapos, binigay sa'yo ng Panginoon na hindi mo alam yung kakaharapin mo. Wala akong nakausap ni Miss Kinsa na galing ko sa showbiz industry nung pagpasok ko ng Araneta na nag-audition ako. Wala akong feedback. Wala akong background na kung ano man ang mangyayari, anong buhay ng pagiging artista. Sasabihin ko lang, mas galingan lang and tibayan lang ang loob. Tapos, huwag kang matakot lalo na kung alam mo namang ikaw ang alam mo namang kaya mong panindigan. Saka, huwag kang magsalita. Sasabihin ko talaga na Less talk, less mistake, gano'n? hindi, parang kung hindi naman kailangan sabihin, huwag na magsalita. Okay. Yun lang. Alright, thank you, Jude. Next natin is from Jerry Alea. Francine sa cassette. Nasabi niyo nga, may friendship naman kayo. Yung samahan niyo. Pero siyempre, magiging mas close kayo ngayon. May promo. Kahapon nga, meron sa Tasma yung parada ng mga paru-paru. So, paano niyo ma-describe kung anong level na meron kayo dun sa friendship? Yung friendship ba yun? Pwedeng maging mas maganda pa, mas mag-level up pa? Friendship na pwede mag-level up. Sa tingin ko naman ako po, huwag na tayong magiging totoo lang po. May possibilities naman talaga dahil palagi kami magkasama sa trabaho. Pero maging totoo rin po ako sa lahat ng pinagdaanan din po namin ni Francine. Ang priority po namin is yung trabaho namin. Lalo sa panahon ngayon, trabaho namin, pamilya namin, pag-aaral, and siguro yung friendship na meron kami ni Francine, mas nag-grow siya, mas nandun na ako sa tipo na kaya ko na siyang protektahan, kaya ko na rin siyang, kaya ko nang magsalita din. Yun ang sinabi ko kanina, di ba, ako magsalita. Pero meron din dapat na panahon na magsalita ba at sa tamang tao na ipaglalaban. Wow. So ganun yung meron akong nararamdaman para kay Francine. Kaya ko na siyang mas ipagtanggol ngayon, kaya ko na mas panindigan, mas kaya ko nang tumayo. Ako na yung nasa harap ni Jean sa gold lang siya. So, yun. Wow, Jean, ano masasabi mo?
nag-melt po ata ako. Thank you. Kasi po, best friends kami. So, it's really nice po talaga to have someone na nandyan para protektahan ka. At ganun din naman po ako sa kanya. Yun lang po. Ayaw ko lang pong pahabain eh. Kasi, sa amin na lang. Thank you, Cherry. Our next batch of press na magtatanong sila Neil Ramos, Romel Gonzalez, Florencio Husay, and Don Cernino. Let's start with Neil. Neil, answer Neil. Neil, where are you? Ayun! There you go. Here. Hi, good afternoon. Yeah, for Francine and Seth. Ma'am, sir. Hello po. Tatanungin ko lang po kung how do you feel that many people consider your love theme this generation's most popular? Anong pakiramdam po? What do you think makes it good? Most popular po? Laking bagay po nun, big word po siya. Pero, para po sa akin, we really owe it to our supporters po eh. Kung hindi naman po dahil sa pagmamahal at suporta nila sa amin, hindi naman po kami makikilala din sa iba't ibang lugar at hindi naman din po maririnig ang pangalan namin as Francine at as Seth or as Francine kung hindi rin po dahil sa pagmamahal na meron sila para sa amin. Pero syempre po, bilang ganun nga po, sabi niyo po na ganun kami nakakilala ngayon, nakakakaba rin po kumisan kasi syempre may mga mas batang tumitingala sa amin. At syempre, kung minsan po, hindi namin may iwasan na magkakamali kami kasi hindi naman po kami perfecto. Pero lahat naman po ng best namin ginagawa namin kasi syempre gusto po namin magpasaya ng mga tao at gusto rin namin syempre na maganda yung mga may ibibigay namin mga kilos o galaw or yung ehemplo namin lalo sa mga kabataan ngayon at sa mga mas bata sa amin. Yun po. Yun po, sobrang pasalamat. Tama po yung sinabi ni Francine. Gusto ko lang din po isama kayo po dahil ito pong ginagawa niyo po, malaking tulong na po sa amin. Yung mga nakatutok niyo po ng cellphone, malaking tulong na po yan sa amin at sa pelikula, sa buong team, sa Regal. Sobrang na-appreciate po namin kayo at syempre sa mga nagmamahal sa amin since day one. Ayan po sila, nasa likod po sila. Sinuportahan nila kami. Ang dami ng black screening, ang dami ng nakaschedule na pinablock screen ng mga nagmamahal sa amin ni Francine. Mahirap din siya dahil yung mga nagmamahal sa amin, karamihan po, majority is mga kalidad lang din po namin or mas bata po sa amin. Kaya napaka-komplikado po kapag nakagawa kami ng isang maling kilos, isang maling salita, isang maling pindot, isang maling share, isang maling like, isang napaka-komplikado po ng action namin. Pero happy kami kapag nakikita namin na ganun yung feedback sa amin ng mga tao, ganun po yung sinasabi sa amin ng mga tao. Ibig sabihin po, may nagagawa kami maganda. At pagdating naman po sa Francine, alam din naman po namin na malayo pa. Kumbaga, simula pa lang po ito. Ito po ang simula namin, ang My Future You. Malayo pa. At alam po namin na kailangan pa namin patunayan. Wala po kami sa estado na uupo na lang kami at maghihintay kami ng trabaho. Hindi po. May kailangan kami patunayan. Doon kami gigil. Doon kami ganado na may mapatunayan kami. Kumbaga, parang gutom kami sa trabaho in a good way.
hindi dahil gusto namin. Basta talagang dedicated kami sa trabaho namin. Gusto namin patunayan. At ito yung simula. Yun po. Thank you. Thank you, Neil. Ang next, I see Romel Gonzalez. Dito na rin, tumabi na sa akin. Thank you, Romel. Ayun, hello sa inyong lahat. Sa cast, my question is, since ang title ng film is My Future You, ano yung specific o exact kung gusto nyo mangyari o maging sitwasyon ng buhay nyo in your future? Let's start with Biniling Mosa. Ay, Maring Romel. Pinipinitan. Kung mangyayari sa akin yung My Future You, ang gusto kong mangyari, I wish that both of my parents are still alive. Because they both died this month of December. It's almost more than 20 years, but syempre kung buhay pa sila, I know that magiging proud sila sa mga nagawa ko sa buhay. I wish, kung may babalik ko lang, gusto ko sa kanila ko to share. Seth, ikaw, anong gusto mo nangyari sa future mo? Yung specific. Gusto ko po mapagtapos ko yung mga kapatid ko ng mag-aaral. Gusto ko po na mapagawa ko na yung bahay ko kasi nabili ko na yung lote. Wow! Good! Pwede malaman kung saan. Ayun, and gusto ko na masundan ng My Future You. Gusto ko na... At syempre, para sa sarili ko naman, gusto ko makapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto ko na magkaroon ako ng magkaroon ako ng syempre ng talagang taong magmamahal at kikilalanin ako. And sa tingin ko naman, malapit na. Wow! Thanks, Seth. Kakansi. Gusto kong mangyari sa future ko. Dami. Una po sa lahat, syempre, mabigay ko pa rin yung mga kailangan ng pamilya ko. Sila muna. After that, pwedeng ako na at gagawa ko ng sarili kong path para sa sarili kong buhay. At maybe, pwede na akong mamuhay with my future. Yun lang, simple lang naman po ang gusto ko sa future ko. Basta nabibigay ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Okay na po ako doon. Yan po. Iyon, thank you. Sundutin ko lang, Seth, ano yung course mo? Ano yung gusto mong tapusin na mag-aaral? Ang pangarap ko po talaga bago ako mag-artista, maging singer. Dahil yung isa sa mga tito ko ay nasa Bargonaho. So parang magiging lang ako doon alalay, errand boy. So kahit hindi ako makapag-college, kasi panagad ako ng barko. So yung utak ko naka-ready na doon. Eh bigla po ako nag-audition ng BTP. So ngayon po ang naisip ko naman, piloto. Gusto ko pong mag-piloto. Pero ayoko naman, alam ko sa sarili ko na baka hindi ko matutunan ang pagiging piloto. Ayoko pong mag-aral, tapos sasayangin ko lang yung pang-aral ko. Gusto ko po bago ko pumasok sa eskwelahan, school ang talagang nasa, kumbaga may tapalodo ako sa kabayo, alam mo po, gano'n. Para isa lang yung nakikita ko, school lang. Ngayon po medyo kagaya po niya na, saka sa piloto po kasi, mahirap po, wala naman pong modular Kailangan po talaga pumasok kayo. Oras po ang magiging piloto. Kailangan pong maglaan ng oras para makuha mo yung mga lisensya ng pagiging piloto. So, sana, makakuha ako ng panahon o makahiram ako ng panahon. Pero ngayon, hindi ko pa po mas tututukan ko ng pelikula ko po. Mag-aaral ako, hindi pwedeng hindi ako makagraduate. Yun po. Thank you and congratulations. Thank you, Romel. Let's call in Florencio Husay. Ana? Hi, this question is for Dilek and Francine.
So, napansin namin ngayon for the movie is really family-oriented, it's everyone. So, ano masasabi niyo na rated G yung movie niyo? Good news yun, grabe. Ibig sabihin, lahat welcome. Lahat pwedeng manood, buong pamilya, pwedeng pumasok ng sinihan. Sobrang siyang advantage ng pelikula. Sobrang good news yun. Parang naramdaman ko yung pagkabata. Kasi dati, sobra rin po akong naging fan ng MMFF nung hindi pa po ako artista. Hindi kumpleto ang Pasko namin kapag hindi kami pumupunta ng sinihan. Tapos mamimili po kami ng mga pwedeng panoorin. At kapag gusto namin yung isang palabas, ang rason ng airmat ko, bawal yan kasi argan yan, argan ko. So, ay sayang. So, ang ano namin, doon kami sa mga rated G. So, parang nalaman ko na rated G, mas, ay, okay ito Parang lahat talaga, pamilya talaga. Kumbaga, yung mga nanay, syempre, yung nanay ko rin, gusto kong sumaya Gusto kami sumaya So, talaga sasamahan. Diba? Yun ang pambata, pampamilya na pelikula. Ako po, kaya nang sabi ni Direk, good news po yun. Kasi, syempre, kami po, first film namin to together, tapos napasama sa MMFF this year, tapos for everyone pa. Talagang parang another side na naman from him na etong pinagpaguran nyo, etong pinaglaanan nyo ng lahat ng pagod nyo, yung binuhusan nyo ng pagmamahal, pwede nyo nang ibahagi sa iba. Pwede nilang maramdaman yung love ngayong Pasko. Kasi yun naman po talaga tuwing Pasko, yun ang importante para sa akin. Iba yung masaya ka lang Pwedeng masaya ka lang pero may kulang sa loob mo. Kaya nung nalaman din po namin na rated G, parang ang saya kasi lahat pwede mong hilahin manood sa sinihan Pwedeng kiligin kayo, umiyak, matuwa, lahat na siya. Kaya po, it's a great news, it's a great blessing. Thank you. Salamat po. Thank you very much. Standby na po yung ating next batch. Sina Janice Navida, Morley Alina, Jojo Panaligan, Gorgie Rula, and Biggs Almacen. Now the next one from Thomas Arena. Ayan. Actually, very beauty pageant yung question. So, kung hindi nyo sasagutin yun, pero may next question naman. Anyway, sa movie kasi, for Franceta, may chance na baguhin yung past para sa yung future. So, kung kayo ba mabibigyan ng chance na baguhin ang past, alin doon ang babaguhin niya? Either friendship ba yan, relationship ba yan, or love life, career, or... Wala po akong babaguhin. I know. Parang ready naman ako na wala kang babaguhin. Wala po talaga. Masaya po ako sa lahat ng nangyari kasi natuto po ako doon. Ako po naniniwala ako na huwag na natin i-cheat yung future natin with our past. Kasi kaya nga tayo nag-move forward kasi yung mga better days, hinihintay na tayo. So, kung ano mang mga napagdaanan natin, tao man o experiences, iwan na natin yun doon kasi magpasalamat tayo sa lesson na iniwan nila sa atin. Kasi yun naman yung para po sa akin kasi, yun talaga yung magiging guide mo rin, yung kasama mo habang tumatagal ka sa mundo mo. Yung mga mistakes mo, yung mga lessons from those mistakes, at yung mga taong handang tumulong sa'yo. Kaya, lahat ng meron sa past, thank you, goodbye. Sir? Siguro po ako, wala rin. Okay. Yung Pasko kasi, Pasko natin lahat, yun ang humubog kung ano tayo ngayon. Correct. Siguro kung babalikan mo yung past mo, yun siguro magre-reminisce ka, o kaya kung naguguluhan ka sa isang problema, babalikan mo yung mga past mo, kung ano yung pwedeng makatulong, ano yung pwedeng leksyon na pwedeng
maalala. So, yun na, wala akong papalitan, wala akong babaguhin kasi kung ano ako ngayon, dahil doon ako nag-grow. Okay, so ready naman ako na wala kayong papaguhin. Pero ito na yung pampawit tanong. When was the last time na kinilig kayo sa isa't isa at anong sitwasyon niyo? Huling kinilig? Kay Seth. Kanina. Kanina. Secret. Kanina po. Hindi kasi bukod sa sinagot niyang sa tanong ko kanina from the press, mas inilig ako dun sa pagdating niya bumati siya sa akin. Yun. Nang beso kayo. Okay. Kinilig ka sa beso ni Seth. Ikaw, Seth? Kagabi. Kasi mag-uusap kami sa telepono. Parang sinabi niya sa akin na huwag mong isipin na masama ka. Masyado ka lang mabait kaya ka ginaganyan nila. So, no, walang pinapatamaan. Walang pinapatamaan. Sinabi niya, pinaalala niya sa akin na nakikita niya yung effort ko. Nakikita niya. Kasi sinasabi niya sa akin na minsan sobrang alalahanin niya na ako kasi mas gusto ko na pag sa trabaho, kahit ako lang mag-drive, okay lang. Kahit wala akong kasama, basta alam ko saan ako pupunta, alam ko yung gagawin ko. Tapos, parang nagsabi lang siya out of nowhere ng appreciation message sa akin na nakikita niya yung ginagawa ko, sobra siyang proud sa akin, bilang kuya, bilang kapatid, bilang anak. Tapos, naisip ko lang na, oo nga no, parang sa dati kong trip sa buhay, ang layo na. Parang, ngayon kaya ko nang pumunta, kaya ko humarap sa mga tao, kaya ko gawin itong mga ganitong bagay. And, na-feel ko na, wow, may nakakita at may nagsabi sa akin. Yun siya naman nagsabi sa iyo? Opo, siya po ang message sa akin. So, okay, last na lang, I love you ba kayo sa isa? Ano ba? Nagsasabihan ba kayo ng I love you? Nagsasabihan ng I love you. Kung bawa, ba't matutulog na yung isa or nag-usap sa gabi? Siguro ano po, walang I love you. Ano na? Walang I love you. Pag halimbawa na lang po, mas nandun kami sa good morning, kumain ka na, kung hindi pa kain ka, huwag kang papasok. Tapos pag good night naman, good night, sweet dreams, see you in my dreams. Yes. Ikaw naman sagot ka pa, Francine. So, walang I love you. Mas mo na ano siya, sweet message lang. Wala mo. What he said. Ano po ulit yung tanong ko? Ako nag-I love you. Hindi po. Wala. Sa ano lang, dahil hindi nga kayo nag-I love you. Parang mas ano po talaga, appreciation sa isa't isa. Kamustahan ng araw, kwentuhan, paglubog ng araw, laging, okay, pahinga ka na, see you tomorrow. Mas ganun po. Yun. Okay. Thank you. Natapang niyo na sumagot, ha? Saka magtanong doon, nagkape ka ba? Okay, Janice! Ako, isa pa to. Hinay-hinay lang, ha? Pero mukhang matapang naman sumagot yung dalawa, eh. Pero ibo mo na. Actually, pakit lang to eh. Kasi may mga paalam na pa-advance na siya. Hindi, i-relate lang natin sa movie. Kung ako kasi curious dahil medyo matagal na rin yung Francine na. Pero kayo ba, natagpuan nyo na yung future? And if ever, ano ba yung mga qualities for you to say na siya na yung future mo? O kung hindi nyo pa natatagpuan, ano ba yung mga hinahanap? Kung natagpuan na yung future, ano yung mga katangian? Yun muna yung una, natagpuan mo na ba? Kasi syempre tayo, di ba, may mga parang pinapangarap tayo, bata pa lang tayo, na ito yung gusto kong makasama sa future.
future? Ngayon ba masasabi mong natagpuan mo? Hindi ko masabi na siya ang future ko eh. Ang siguro gusto kong masabi sana siya ang future ko. So kung ang tanong, natagpuan ko na ba? Hindi ko masasabi. Hindi natin masasabi kung sino yung soulmate natin. Pero ang nasa isip ko, sana siya ang future ko. Pero di ba nararamdaman nyo na parang ito na yung gusto ko? Ako, yung sa katangian naman, ako ngayon masasabi ko at peace ako. Masasabi ko na masaya ako, kontento ako. So baka nga, siya. So yun, pero wala namang hindi masyadong mamadali. Hindi kami tumatakbo, hindi kami nakikipagkarera. Ano lang kami ini-enjoy namin yung oras, ini-enjoy namin yung time. Kasi gusto ko tuloy-tuloy. May problema man, pero malakas yung pundasyon namin. Pinagtitibay namin yung pundasyon namin. Kasi pag mahina ang pundasyon, ako po, magiging mahirap din. Kasi gusto kong kaming dalawa, gusto ko na hindi lang hanggang my future yung pwede namin gawin. Gusto ko na marami pang taon na magsama kami. So, nag-i-invest kami ngayon sa pundasyon ng samahan namin, kung paano kami magsimula. Kung dadalhin man kami sa panahon na siguro pagdating ng araw na magiging kami, bilang lalaki rin, minimake sure ko na siya na talaga. Minimake sure ko yung sarili ko na mamahalin ko itong babaeng ito ng ako kasi deserve ko na. Bilang lalaki, isa rin sa natutunan ko yun. Isa rin sa natutunan ko. Magmamahal ako ng babae at pag nagmahal ako, ibubuhos ko lahat. Ibubuhos ko, mamahalin ko siya, yung deserve niya. Kung paano siya gustong mahalin, ibibigay ko yun. Kasi sa nakikita ko, deserve ni Francine na mahalin siya. Yes. Ayun na, may names na tayo. Pero hindi bago si Francine, pwedeng sabihin mo muna, Sir, ano ba yung mga qualities na gusto mo dun sa makakasama mo na sa future mo? Unang-una, may pananampalataya. Tapos, takot sa magulang. Kasi naniniwala ako na pag ang babae takot sa magulang, ibig sabihin, isang malaking focus yun na parang kahit respeto sa sarili. Marunong respeto. Yun ang gusto ko. Na hindi kailangan ng bastos. Na hindi nakakalimutan yung nararamdaman ko. Hindi palaging sa kanya nakatugtog yung nararamdaman. Hindi palaging ang binavalid lang yung emotions niya. Gusto ko na sa babae ang nagtatanong kung okay ka lang. Kasi mas maganda na nagtanong kaysa magkikwento ako. Mas parang masarap sa pakiramdam na kahit hindi ka nagkwento, biglang may nagtanong. May ayos ka lang ba? Kaysa, kung ka, usap tayo, may gusto ko sabihin, wala ko pagsabihan. Parang mas maganda yung marunong magtanong, marunong makiramdam. So, yun po yung mga gusto ko sa magiging future. Francine, nagtanong ka na ba siya? Hindi, ikaw natagpuan mo na ba yung pinapangarap mo makasama in the future? Kung natagpuan ko na, hindi ko alam kung yun ang tamang word, pero hindi ko naman kasi hinahanap ko ng sobra. Pero may gusto ako. Siguro mas kesa natagpuan, mas nararamdaman ko na parang siya na. Mas ganun po. Kasi ako naman po, ang
gusto ko lang sana sa future ko syempre, ayaw ko nung parang masyadong romantic. Mas gusto ko ng best friends talaga. Pareho nung ine-enjoy yung meron kayo. Yung hindi masyadong mabigat. Yung marunong makinig sa isa't isa. Yung tinatanggap at hindi minamasama yung nararamdaman mo. Yung gaya din po nung sinabi niya na hindi yung sa nararamdaman mo lang ang importante. Yung marunong din magpahalaga sa emotions mo. Yung kayang alagaan din yung emotional or parang well-being mo. Kasi ako po talaga ma-overthink akong tao sa lahat at maalalahanin ako. So, yung mga maliliit na bagay na obserbahan ko, nakikita ko, at minsan may pagka-sensitive ako na to the point na bigla ako tumatahimik. So, sobrang laking punto sa akin na yung future ko, best friend ko rin kasi alam kong kilala niya ako. Yung may respeto hindi lang sa akin kundi sa mga magulang ko lalo at sa pamilya ko. Kasi kung kaya niya respetuhin ng pamilya ko at ang pamilya niya syempre, mas alam kong doble yung respeto niya sa akin at yung pagmamahal. Especially kapag ka maalaga sa pamilya at mayroong pananampalataya sa Diyos. Yun po. Yun na. Sabi ni Sir kanina, sino daw? Nagtatanong pa. Sabi niya, sino daw? Hindi. Parang qualified pa ako doon. Oh, yun. Diretsahan na yun, Francina. Wala namang competition eh. Pwede ba bonus question na lang ito Kasi syempre mga love teams, di ba, ina-expect ng fans na mauuwi in real life. So kayo ba, nagdadala kayo sa pressure ng fans? Hindi po. Hindi. Noong mga nakaraang buwan, medyo hindi kami nagpo-post po sa mga social media namin. Kasi meron din naman po kaming ginagawa. Parang naging parang damit, siya nag-aaral, ako rin po nag-aaral. Ginawa namin yung My Future You, nag-music ako, nag-record ako ng mga kanta. Nababasa namin sa mga Twitter, sa mga comment na magkaaway ata yung dalawa. Sobrang fan service naman ang dalawa. Ganyan-ganyan. Ba't di sila nagpo-post? Meron pa bang friendship? Yun ang laging tanong. Nababasa namin yun. Pero ang hindi nila alam, okay kami. Okay kami. Dumadalaw ako sa bahay nila nang hindi namin pinupost. Pero kahit gano'n, hindi namin nakakalimutan po na artista kami. Na kailangan namin, kasi ang mga nagmamahal sa amin, pag nakita nila sa mga post namin na masaya kami, happy rin sila. Pag nakita nila tahimik kami, nag-aalala sila. So, alam po namin na artista kami. At para rin sa ikakatuwa nila, ikakasaya nila, at deserve din naman nilang pasayahin namin sila. Nagpo-post kami, pero paminsan-minsan nga lang. Pero yung mga nakaraan, medyo hindi, di ba? Medyo hindi. Ngayon na ganyan, binubusog namin sila sa ganito. Tapos may nababasa pa rin kami na hindi naman ganyan, ganito. Hindi nyo kasi alam. Pinakaitan po, next question po. Thank you. Thank you, Janice. Okay, let's move to the other side. Si Morley Alinio ang next na magkatanong. Morley! Yes, magandang hapon po muna sa inyong lahat. Ayan, ang question ko ay ito. Sa panonood ng sinihan, particular na dito sa narating na Metro Manila Film Festival, economically, sa dalawang ticket lang, dalawang ticket o tatlong ticket lang ang nabibili dahil mahal ang sinihan. Sa palagay ninyo, kasi patanong lang ito, no? Sa palagay po ninyo, bakit ang My Future
ang dapat panuorin? My Future You ang dapat panuorin ng mga tao. Next question. Next question na agad. Let's ask, Mosang, ikaw muna. Bakit ito ang dapat unahin? Sa totoo lang, nung pinag-aaralan ko yung Metro Manila Film Festival itong mga nakaraan taon, very first time na merong rom-com. Di ba? Na ganito yung genre niya. First time. So, is this fantasy romance, direct, Chris? Fantasy, yes. Fantasy romance. First time kasi. Bakit siyang dapat sana mauna na panoorin? One, general patronage. You can bring your family. Christmas is about family. Second, this is the Gen Z. Ito ang mundo nila ngayon. So rather than to feel horrified, sad, lonely, and overthink of the future or the problems of the world, I would rather watch rom-com today because I want to feel young. Direct? Bakit ba may Pasko? I mean, it's for the family. Tsaka pag Pasko, we want to feel good. So I guess sa part na yun, nasi-serve yung purpose ng pelikula kasi the whole film is really feel good and it's for the entire family and it's rated G. I mean, I think enough na yung mga options na yun or answers na yun para pangulit siya ng masang Pilipino. It's for everybody. Chin? Bakit siya dapat panoorin? Unahin. Unahin. Bakit dapat unahin? Pagsabihan ko ng mga bata. Bakit siya dapat unahin? Ayoko po maging like super biased yung sasabihin ko. Kaya yung sasabihin ko po katotohanan na. Ito po my future yung kasi as kami na mga Gen Z, as napapabilang sa generation na mas kinukuha din ng mga opinion namin. I think isa to sa mga pagiging role model din namin sa lahat na okay lang na maging masaya ka or hanapin mo yung future mo, yung special someone mo, pero huwag mong kakalimutan kung saan ka unang natutong magmahal, kundi dahil sa pamilya. At dahil Pasko po, syempre, di ba po meron tayong mga kapamilyang nasa malayang lugar or galing sa abroad nagtatrabaho. So this is the perfect time na to feel good this Christmas and to feel the love of Christmas. Kasi, di ba po ngayon na sinasabi natin lahat na parang iba na yung ihip ng Pasko parang hindi na katulad ng dati. Kasi, pansin ko parati tayo ng pag-iisa sa buhay ngayon. Mag-isa natin hinaharap lahat ng pagsubok ng buhay natin. Hindi na tayo humihingi ng tulong sa mga magulang natin o mga kaibigan natin. So parang ang lungkot, hindi natin ma-feel yung kasiyahan ng Pasko. Yung love na nag-uumapaw na nakasanayan natin na bakit ba nawala. So sa my future, yung gusto namin yun ibalik sa mga feelings nyo. Kasi yun naman po talaga ang kahulugan ng Pasko yung maging masaya ka at buo ang pamilya mo, lalo ba't kasama mo ang special someone. Yun po. Thank you, Jane. Seth? Yung My Future You, way siya para magkaroon ng bonding ng pamilya. Dahil rated G siya. Ang saya sa pakiramdam na bilang bata, matatandaan mo kung ano yung pelikulang pinanood nyo. Kasi pag tumanda na tayo, ang diwa ng Pasko, medyo nag-iiba po. Pag lalong patanda tayo ng patanda. Nung Pasko nung bata tayo, tapos pag nag-Pasko, iba ang dating Parang napakasaya, caroling, mag-short pa ng piso, mag-aaway, diba? Tapos sa umaga, bibisita kayo sa mga tita nyo,
ninang, ninong, tapos kapag nakakota na, o takbo na ng sinihan, di ba? Magiging way siya para magkaroon ng bonding, magkaroon ng litrato, magkaroon ng kwento, yung Pasko ng mga kabataan. At gano'n na rin sa mga magulang. Na ang Pasko nila, nabuo kami, nanood kami ng ganyan. And ito rin kasing pelikulang to, tinuturuan tayo na maging kontento sa bagay-bagay. Kasi ngayon sa panahon natin, parang ang daming hiling, ang daming distraction, ang daming nakakagulo, masyado ng malawak ang kaalaman o ang nararamdaman ng tao. So dito, tinuturuan tayo maging kontento na kung paano nga pabalikin ka sa past, papuntahin ka sa future, anong gagawin mo? And hindi talaga nawawala dito ang kwento ng pamilya. Gagaya po na sinabi ko dito na yung character ko dito, di ba, na isa akong adopted. Di ba? Ang hindi ko sinasabi ang makaka-relate lang is yung mga adopted. Ang makaka-relate dito is pamilya. Ano ba ang pamilya? Dugo o banda? Yun siya. So, para nga sa akin magkakaroon ng memories ng pamilya. Ang mga batang yun magkakaroon ng kwento pag bumalik ang kasban. At kapag tumanda sila, mamimiss nila yun. Yung ganong bonding. Yes. Thank you, Seth. Uy, tuwang-tuwa sila sa Seth dito sa table na to. Kasi yung the way yung answer daw talaga, napakatotoo, relatable. Di totoo yung sinabi mo na talagang every Christmas na after Makoy Aguinaldo, tatakbo sa sine, di ba? Lahat tayo dumaan doon. Nalimutan na sa mga di ba? Lahat tayo dumaan doon. And kung dati kayo yung mga batang yun na tumatakbo sa sinihan after Makoy Pamasko, ngayon kayo na yung panonoorin. Magkakaroon sila ng litrato na magpo-post nila kahit saan at makikita. At pag tanda nila, nandun na yung litrato na yun. Right. Ganda. Since naman, Jojo Magalingan now here. Francel, para sa inyo, kapatid na question lang. Ano ang message naman ng song niya ng relevant sa Pasko? It could be about time or love na relevant sa Pasko. Sorry po. Any Christmas message? May it be for family, for yourself, for others? Okay. Siguro po unahin ko yung message for the family. Kaya nga po nang sabi ko kanina, lalo po ngayong per months, lahat tayo busy kumayon para sa Pasko marami tayong handa at para marami tayong makakain or mapupunta o mapapasyanan. Para po sa mga pamilya ngayon, ang mensahe ko sa inyo para ngayong Pasko sana buo po kayo, sana buo po tayong lahat ngayong Pasko. Sana masaya tayo nagsasalo-salo, sana mabalik natin yung nostalgic feeling ng Kapaskuhan. Lalo kapag lahat tayo nagsasama-sama, tapos as in sila-celebrate lang talaga natin mga palaro, yung mga agawang panyo. Kasi pansin ko po sa mga bata ngayon, lahat naka-iPad na nawawala yung talagang quality time with your family, with your loved ones. And siguro sa mga may special someone dyan, I think this is a perfect time na dalhin nyo yung girlfriend or boyfriend nyo or kung nasa ligawan stage kayo. Kasi ano siya, ang My Future You, hindi siya namimili ng tao. It's for everyone po talaga. Mas masaya siyang panoorin ng kasama mo yung mahal mo sa buhay kaysa sa napag-iisa ka. Kasi parang yung love na nanggagaling dun sa pelikula namin, gusto namin mahawakan din kayo at
ipasa niyo yung love na yun sa mga mahal niyo sa buhay. Kasi sa pelikula po namin, hindi lang naman romance ang gusto namin ikwento eh. Ito ay about sa, gaya ng sabi ni Seth, ang pagiging kontento sa pamilya or sa kung anong meron ka ngayon, yung pagpapahalaga sa present time. Yung wala ka ng ibang hihingin pa kasi kontento ka na at grateful ka sa kung anong binigay sa'yo ng Diyos ngayon. So, ang sa akin lang, ang pinaka-mensahe ko sa inyong lahat, sana kasama niyo ang mga mahal niyo sa buhay ngayong Pasko at sama-sama kayo nagsasalo-salo sa Noche Buena. Thank you, Chin. Advance Merry Christmas. Si Seth, ikaw, Christmas message. Ano ang kadikit na salita ng Pasko? Pamilya. Walang hihigit sa Pasko pag masaya ang pamilya. Wala ka nang ibang hihilingin pa kapag masaya ang pamilya mo. Wala na sa mundong ito, wala ka nang hihilingin pa iba kapag masaya po ang pamilya mo. At buo, kumpleto, ligtas. At gaya po ng sinabi ko, ang message talaga ng pelikulang ito, ang pamilya, pwede mo makuha yan sa kaibigan, pwede mo makuha yan sa katrabaho, pwede mo yan makuha sa sa mahal mo sa buhay. Minsan nga sa strangers. Diba? Find family. Diba? With strangers. Sa mga tambay, pwede kang makakuha ng pamilya. Lahat, at yung pagmamahal pong yun. At yung pagiging kontento sa pamilya, napakalaking bagay nun napakalaking bagay na kontento ka sa pamilya mo. Wala kang hinihiling ng iba. At yung pamilya mo, kontento rin, nararamdaman mo rin sa kanila na kontento rin sila sa kung anong meron kayo. Right. Kasi ang hirap naman nun na kontento ka pero bakit sila hindi kontento? Diba? Nakikita mo na kontento ako, pero parang kayo naghahanap kayo, may kulang ba? Pero ang sarap sa pakiramdam na okay ka, tapos nakikita mo na okay din sila. Napakalaking bonus na yun. At sa pelikulang to, makikita nyo po yun. Makikita nyo yun. Lalo na sa karakter ni Lex, na walang ibang hiniling ang magulang dito ni Lex kung hindi maging masaya si Lex. Maging matupad niya ang pangarap niya, maging masaya siya sa buhay. Napaka-supportive ng pamilya dito ni Lex. At kapag pinanood to, marirealize din ng mga kabataan na yung magulang natin, isa lang naman ang gusto sa atin. Maging successful tayo sa buhay. Yung mga nangyari sa kanila, sana hindi mangyari sa atin. Kanya-kanyang paraan ng bawat magulang kung paano nila ipapakilala ang mundo sa kanilang anak. Ang mundo ay napaka-mapalaki. So lahat ng magulang, iba ang way nila para ipakita ang pagmamahal, ipakilala ang mundo sa bawat anak. Pero walang magulang, naniniwala pa rin ako na bandang huli, walang magulang ang hindi nakakaramdam ng konting kirot kapag nasasaktan ang anak nila. Walang magulang, kahit pa konti lang yan, katiting lang yan, nasaktan pa rin ang magulang. Okay. At yun ang message nito, maging kontento tayo, maging pahalagahan natin kung anong meron tayo, maging grateful, paano ba? Basta, yun lang po, yun lang masasabi ko. Alright. We're down to our last 3 questions. Gorgie Rula, Aaron Joyce, and Bix Almacen. Gorgie? Dalawang questions na po kasi Una-una, I remember your last, kung tama pa ako, your last MMFF ending where you write about love. I think
first time na umarte ni Yen Constantino at best supporting actress ko pa siya doon, di ba? Dito naman po sa My Future You, ano mo yung ma-expect namin dito sa Francet? Nahirapan ka ba or sa pagpapaarte sa kanila na lalabas sila doon sa pelikulang ito, doon sa role na ginampanan nila, not as Francet? Hindi, pag pinanood niyo yung My Future You, hindi niyo makikita si Seth Fidelin or si Francine. Sila si Lex, tsaka si Karen. Ako kasi as director, hindi uubras sa akin na hindi mo mali-deliver the emotion and everything sa eksena. Babantayan ko talaga siya. And in that sense, hindi ako nahirapan. They are very natural actors. Meron silang sariling atake. Wala eh. Effortless eh. Very natural eh. Yung hindi lumabas yung pagka-Francet. Wala. Totally wala talaga. Ibang-iba. Iba sa ginagawa ni Ching sa ginagawa niya sa television. Iba din sa ginagawa ni Seth. Totally different character din kasi. Ibang-iba talaga. Saka direct, mas napakita namin yung kaya namin. Yes. Kasi dito na sa My Future You, bida po kami. Kasi may lead role talaga siya, lead role. So mas napakita namin, nagkaroon kami ng chance na ipakita yung capability namin sa pag-arte. And I'm thankful for that. Tsaka ang mahalaga din kasi sa isang pelikula, when you watch a film is, sumasabay ka sa characters as you go along. Isasabay ka nila sa kwento. Yun yung nagawa nila. You sympathize with them, you understand with them, ibig sabihin, nagawa nila yung job nila ng tama as actors. Matitinding mga veteran actors ang makakalaban. Oo naman. Alam natin lahat yan. So Francine and Seth, may particular scene ba dito or anong mga eksenang medyo nahirapan kayo or naging madali sa inyo dahil nakarelate kayo dun sa eksenang ginawa nyo? Bilang artista po, bilang aktor, may mga time po talaga na, kasi sa bawat role, naniniwala ako rin, na sa bawat ginagampanan mong role, meron kang piece ng sarili mo na i-a-apply mo dun sa character na yun. Meron at meron, kasi pag wala, paano? Hindi siya gagana. Meron at meron kang karanasan sa buhay mo na parehas kayo ng character na yun. Maididikit at maididikit mo yun. Doon na mangyayari yung magic. Pero hindi maiiwasan na hindi na, kumbaga parang yung system mo as an actor, kumbaga yung internal mo, mahihirapan kang i-channel yun sa character na yun. So may mga time na may times na mahihirapan ka sa pag-arte, mahihirapan ka sa emosyon, kaya nagmamatter din po ang napaka-importante rin ng co-actor. Napaka-importante po ng co-actor. Kasi acting is reacting mo. Kung ang binato sa'yo ganun, tapos ang reaction mo ganito, ay kung kumakalang, ba't naging ganyan siya? Ay ganito. Diba? So, kailangan talaga brainstorm. Kailangan talaga cooperate. Kailangan talaga pagdating sa set, kailangan paligsahan kayo. Kumbaga, sige, bubulating kita sa gagawin mo, titignan mo kung anong reaction mo. So, ginaya mo si Francine? Lagi kami bubulatan. Natutunan po namin yun sa Dirty Linen. Kasi sa Dirty Linen, nagkakaroon kami ng mga, pustahan tayo kung sino magkamali. So, kanya-kanya kami mag-isip ng mga, terada namin sa mga linya. So, pag, magugulat. Diba? Kailangan ma-react mo yun agad. So, yun ang nakatulong din sa amin ni Chief. Pero sometimes, hindi mo may iwasan na, lalo na pagpagod ka, pag wala ka sa kondisyon. Pero kahit nung pagod ka, wala ka sa kondisyon, meron mga eksenang makakatulong yan. So,
pagalingan na lang mag-challenge, pagalingan na lang mag-magic. Lahat ng artista meron yung method. Lahat yan magkakaiba ng diskarte. Pwede ng diskarte ng isang artista, hindi mag-work sa'yo. Kailangan mong hanapin yung kiliti mo. Kasi pag nahanap mo yung kiliti mo, kaya mo na yung tigapit-kapit lahat. Pero si Francine ba, paano mo nasalo yun? Pag inugulat ka ni Seth, paano ang response mo doon? Sinasabi niya nagugulat ka, anong response mo doon? Nasasalo mo naman agad? Depende po eh. Sa ngayon po kasi medyo nababasa namin yung pero ng isa't isa. So, kapag bago siya may gawin or let's say kung anti-plan po yun, dapat mabilis din ako kasi mabilis gumanda ang utak nito eh. So, pagka nagbigay ko siya, dapat mabilis din ako. So, ganun lang po. I think na-mirror na rin namin yung sa isa't isa. Meron pala, di ba direct meron tayong ulit dyan na isang eksena? May isang inulit kami na eksena dyan. Eksena ko. Kasi umaga pa lang, first scene, dramatic na. Tapos nagawa niya ng take 1. Na even ako, umiiyak ako sa monitor na pinapanood ko. And then, last sequence naman, iiyak ulit siya. Walang lumalabas na late luha. na rin kasi. Late na. Walang lumalabas na luha talaga. Tapos sabi ko kay Seth, nakita kong arte. Hindi ka ganyan. Saka sabi ko kay Direk, nakausap ako Direk, gawin natin to sa... sabi naman ni Direk, okay, gawin natin yan para mas alam ko meron ka pa eh. Meron ka pa, hindi yan yung kaya mong gawin. Ituloy namin yan next shooting day. I-reshoot namin. Yung i-reshoot namin, perfect. Yan po. Last na lang direct. So tingin niyo po ano ang future ng My Future You sa Film Fest? Considering na hindi naman talaga ito ginawa intended for MMFF, di po ba? Ang ilang mga kalaban ay talagang pang Film Fest nung ginawa nila yun at alam naman nila yun na para talaga sa MMFF. So tingin niyo ano po ang laban ng pelikula ito? Honestly, medyo mabigat yung labanan. Kasi karamihan ng entries, mga director ko dati. Direk Chito, AD ako ni Direk Chito, Pepe Jokno, AD niya ako, Jun Lana, script ko niya ako dati, si Dan Villegas, AD niya ako dati. I mean, karamihan ng mga... Tapos paano direct pag natalo mo sila? Ayokong isipin yun kasi mga mentors ko sila kung ano ko ngayon ay dahil sa kanila. Natutuwa lang ako sa ideyang magkakasama kami sa isang festival to celebrate film. Actually, ang ini-excite ko sa awards night is makita sila. Kasi ang tagal mo na rin lang hindi nakikita. Even sila Ate V, sila Juday, mga naging artista ko nung 80 pa ako. Doon ako mas nai-excite more than the competition. I mean, blessing na lang ni Lord kung meron. Pero for me, the awards night is just a celebration ng mga filmmakers na magkakasama that night to celebrate films. Doon ko siya tinitingnan actually. Good luck, Direk. Salamat. Thank you. Thank you, Gorgie. Last two questions. Alan Jones this time. Maiksi lang yung question ko. Ayan, pwede kayo mag-holding hands habang sinasagot niyo yung question. Galing sa sagot niyo kanina yung tanong ko. Seth, sabi mo kanina yung parang taong gusto mong maging part ng future mo, parang mukhang malapit na. Sabi mo, di ba? Parang malapit na feeling mo. Diretsuhan na. Si Francine ba yun? Opo. Wow! Ang bilis! Bakit mo nasabi Seth, na mukhang malapit na? Bakit ko nasabing malapit na? Kasi hindi na ako lalayo eh. Hindi na ako lalayo, pero may isang pangako lang akong dapat kung siguro tuparin. Yung pangako ko sa magulang ni Francine. Alam naman po natin na hindi biro ang samahan namin. Hindi biro na bawiin ang tiwala ng magulang ni Francine. Hindi po biro ang pinagdaanan ko na makaabot ulit dito sa nanahawakan ko yung kamay ni Francine. Hindi po biro. At yun ang goal ko na ayoko kung gusto ko na maramdaman nila hanggang dito na safety na nila sa akin.
safe si Francine sa akin. Yun ang gusto kong maramdaman. At kaya ako nasabing malapit na yun na lang yung kumbaga, yun na lang yung parang kailangan kong gawin para masabi ko na nandito na siya. So, anong kailangan ko? Lakas ng loob, paninindigan, tapang, and respeto, pagmamahal. At yung mga bagay na yun, hindi mo yun makukuha ng isang araw, isang buwan. Kasi malaking pogi points kapag kakampi kong magulang eh. Malaking pogi points kapag mahal ako ng magulang. So yun ang plano ko talaga. Yun po. Wow! Okay. O, reaction mo muna doon, Francine, bago doon sa tanong ko sa'yo. Mag-react ka muna sa sinabi ni Seth. Oh my God. Hindi ko mahanap yung tamang words. Kasi, totoo po, kung nasan kami ngayon, hindi po namin yun pinadali talaga. Kung pwede lang talaga, kung kaya lang namin pa-explain yung mga napagdaanan po namin para makapag-holding hands kami dito. Ako po, grateful po ako na naroon akong Seth sa buhay ko. Hindi po kasi biro yung bigyan ka ng Diyos ng someone na matatawag kong best friend. Tapos na ayaw ko lang. Kasi guys, hindi talaga biro. Alam naman po natin yan. Lalo na ng mga nakaraan. Hindi biro. Hindi po biro na pagiging ng tiwala ng magulang ni Francine at ni Francine. Hindi po biro yun. Sobra ako pong ginalingan. And alam ko kulang pa. Alam ko meron pa akong kayang magawa. Alam ko na meron pa akong kayang ibigay. And yun yung gusto ko. Para pagdating ng panahon, ano man ang mangyari, mahal nila ako. Kahit ano man mangyari, mahal nila ako. Yun ang plano ko. Kaya pag tinatanong kami, kayo din, kayo na, ganyan. Hindi po biro guys, hindi po biro na kami agad. Hindi. So, pwede mo sabihin siya na tinatrabaho mo pa para maging kayo? Opo. Matagal po ito, matagal. Hindi siya isang buwan, hindi siya ganyan. At di ako nagmamadali. Hindi kami nagmamadali. Okay kami ng magulang ni Francine nila dito, tita. Okay din sila mama kay Francine. Okay kami doon. Diba? Nakakadalaw po ako sa bahay nila. Pinapayagan ako nila tito, tita na ihatid, isunduin siya sa school. So, okay. Basta, oras set, uwi. Set yung oras, dito si Chino. Okay. Di ba? Wala sa isip namin na madaliin ang mga bagay-bagay, pressurein ang mga sarili namin, na magmahal, na mag-commit, na mag-ganyan. Pero, hindi ibig sabihin na ganyan lang kami, sisirain mo yung tiwala ni Francine. No, binubuo ko nga ang tiwala ni Francine. Kaya kahit ganito kami, may make sure ko na yung trust namin sa isa't isa, malakas yan, na kahit sino, hindi ang kayang sirain. Yun ang gusto ko. Pagdating ng mga taon, yung trust namin, malakas. Maraming taong nakaalalay sa amin. Yun po. Ang ganda. Pero ito last na for Francine talaga kasi base ito sa sagot mo kanina. Sabi mo, meron kang tao na gusto mo. Diba? Nung sasagot mo kanina doon sa future, ganyan-ganyan. So, diretsuhan din. Si Seth din ba yun? Yung tao na gusto mo? Yes. Pwede na ulit mag-holding hands ah. Kasi yung tanong mo ko. Oo nga eh. Ginawa ko lang naman yun sa mga sagot nyo ha. In fairness, yung tanong ko. Galing din sa inyo yun. Thank you for the answer. Salamat.
Salamat. Thank you, Alan. Down to our last question, si Bix. Hi, Francine and Seth. Congratulations sa Bravo movie. So, ibig sabihin ba, pagkatapos ng Metro Manila Philippines, ready ka na, Seth, na muli daw kayo, Francine? Wala po akong konkreto na maliligaw na ako next year eh. Parang hindi ko ligaw, wala pa po sa isip ko naman ligaw, pero siguro paraan ko to pre-ligaw. Parang ganun siya. Parang mas ligaw sa magulang kaysa ligaw kay Francine. At pag tumating yung ligaw, talaga manliligaw ako. Mapapadali na lang yung trabaho ko, di ba? Baka mamaya, pwede ba manligaw? Ang sagot, oo na agad, di ba? Alam mo yan na, yung nag-i-invest muna ako, kumbaga para yung matinding support sa likod ko is yung magulang ni Francine. Di ba? Mismo, masarap kaya sa pakinggan bilang lalaki na ang magulang ng babae, sasabihin na, asan si Seth? Ba't di mo kasama si Seth? Oh, pumunta kayo dito ni Seth, di ba? Na hinahanap yung presensya mo. Napakasarap nun sa pakiramdam bilang isang lalaki na ang magulang ng babae hinahanap yung presensya mo. So kung yung ligaw-ligaw na yun, hindi pa talaga ligaw-ligaw, tapos pagkatas ng ligaw, commitment na, tayo na. Hindi po ganun. Wala pa ako sa ganung estado. Parang, hindi pa buo. Para sa tingin ko, may kulang pa sa akin bago ako humarap kay Francine at sabihin na ganun. Gusto ko buong buo ako. Gusto ko walang kulang sa akin. Gusto ko ganyan. Kung hindi ko sinasabi magiging perfect ako. Pero, gusto ko na pag humarap ako kay Francine at sabihin ng ligaw, there's no turning back. Gusto ko pag sinabi ko yun, period. No erase. Diba? Parang ganun po. Pero Francine, para sa'yo, kailan yung tamang panahon para ligawan ka ni Seth? Yun. Okay. Una sa lahat, bakit naniligaw? Diba, to win a girl's heart, sabi nga nila. Para sa akin, wala namang timeline yun eh. Gaya ng pag nagkakagusto tayo sa isang tao, diba? Hindi naman natin pinaplano na ay magiging crush ko siya. Hindi naman natin pinaplano sino magiging endgame natin eh. Once na ma-feel mo na I think it's the right time, then go for it. Lalo sa panahon ngayon, ako, naiisip ko na parang ang bilis ng takbo ng oras. Parang kahapon na nalo kami sa phone pa rin ngayon, nasa media con na kami at sumasagot ng mga tanong po ninyo. Kaya para sa akin, parang sa loob ng kahit na isang minuto, ang daming pwedeng mangyari agad. Kaya kung tingin mo na, at kasi pag na-feel mo, ito na yung tamang oras at wala namang masama sa gagawin ko, then why not? Go for it. There's no timeline naman na pagdating sa love eh. Pag naramdaman mo, ayun na yun. And there's no turning back. May pinakatanungan sa akin lang. Kung sakasakalan dumating sa point na nagkaroon ng relasyon, aaminin ba siya? Hindi na tayo yun. Deserve po ni Francine pag malaki siya sa yes. Ano po yung tanong? Aaminin ba sa publiko na may sakasakalan mo? Magiging kayo Papa Billboard ko. Oo naman po. Kung mangyari man po, oo naman po. Pero hindi po ibig sabihin na porket aaminin or inamin in the future, if ever, hahayaan na rin po na maging curious ang mga tao sa kung anong meron kami in the future. Kasi sa akin po, kapag ka sinabi love nyo isa't isa,
dapat protected nyo yung meron kayo eh. Kung ako po, kung magiging girlfriend ako in the future, ayoko pong may makikialam doon. Gusto ko pong makalagaan. Kaya, yun po. Maraming salamat, Francine, Seth, Osam, and Chris, for candidly answering our questions. Let's just calling first our Executive Vice President, Sir Keith Monteverde. Sir Keith! Let's invite Sir Keith here on stage to share a few words. Because this is an exciting project, an offering of Regal Entertainment ngayong Christmas Day. It has always been a tradition. Ano mo, hindi na kompleto ang MMFF pag wala movie from Regal Entertainment. Sir Keith, sorry. With Direct Chris. Ayun. Sir Keith, go ahead. Yeah, first of all, thank you so much for coming. It's always nice to see familiar faces, and I hope you enjoyed the trailer for My Future You. And also thank you so much for coming. Like MJ said, this movie is really about love, fate, how far you'd go for your loved ones, and what it means to be a family. So please watch this movie with those that are close to you, and I promise it'll feel like a warm hug afterwards. Ganda! Thank you, Sir Keith! Maraming salamat. Let's have a photo lang, Sir Keith, together with our cast and Direct Chris. Again, thank you so much po sa lahat ng mga nagpunta this afternoon, to all our friends from the press. Again, My Future You, Christmas Day, part of the 50th edition of Metro Manila Film Festival. They're requesting for you guys to look at the right. Right, yeah. And then one in the center again, please. Can we request also Miss Rosel Monteverde to join? Of course, our CEO and President of Regal Entertainment, Miss Rosel Monteverde. I think everyone in this event would agree that talagang ang Regal Entertainment every Christmas Day meron laging handog sa pamilyang Pilipino. And this is it, My Future You on Christmas Day.